Ang kinagisnan po naming relihiyon, Kuya Mar, ay Roman Catholic po. Katoliko po kami, ang buong pamilya po. Ako po ang nagtuturo mag-grocery sa family. Ako po ang nagdadala po sa kanila na pumunta sa iba't ibang simbahan. Ayan, ako rin po yung abala kapag mga Pasko. Ayan, ako po ang punong Mga abala event, no? mag-ayos po ng bahay Mga namin. fiesta. Fiesta po, hindi po kami nawawala dyan. Mga mahal na araw, kami po ay nag-aalay lakad ng family po namin. Active din po kami doon tuwing mga simbang gabi. Ayan, makikita niyo po kami dyan. Meron po kaming kapitbahay. Lagi po silang nakadress, nakaayos po lagi. So kapag kami kumatok na po doon sa kapitbahay namin, ang impression na po namin, pinuntahan na naman siya nung mga kasama niya doon sa iglesia nila kasi hindi siya nakasimba. Kaya kukunin yung handog niya or abuloy. Sisingilin po yun, kukunin sa kanya. Pangalawa po ay yung simbahan. Ayan, simbahan pa po noon. Ang tingin ko po noon. Ang simbahan po ng Iglesia ni Cristo ay magkakamukha. Kahit saan ako pumunta, isa lang po yung itsura ng simbahan nila na may tore. Na ang sabi pa nga po ng mga kaklase ko, ng mga kaibigan ko po, naku, yung simbahan ng Iglesia ni Cristo, kaya yan ganyan yung itsura. Kasi 'di ba sabi nga nila, pagdating ng sinasabi nilang paghuhukom, aakyat na lang sa langit yung spaceship nilang simbahan tapos sila lang yung maliligtas. Patotohanan ko pong hindi po spaceship. Naku po. At hindi po yun aangat para po. 'Di ba po? Hindi po ganun. Napakagaganda po. Meron po akong naging katrabaho po. Ako po ay naa-amaze sa kanya during that time. Kasi po, marami po siyang mga nababanggit na mga salita na parang ako po mismo ay curious. Ibig sabihin po, may mga jargons, mga terms, na parang, sabi ko, parang napakalalim ng mga Tagalog. Ano yung ensayo, practice? Apo. Ano yung pulong, ito yung mga meetings. Aside from the fact po na katrabaho ko siya, busy po kami sa trabaho talaga po, nakikita ko pa po, nalalaman ko pa na nakakapag-choir, practice pa siya, marami pa siyang pinupuntahang mga activities. Tipong parang, hindi ba ito napapagod? Curious po talaga ako na parang, number one, saan galing yung energy? Pangalawa, paano nyo pa na-manage yung time? Kasi ako nga, during that time, busy lang ako magtrabaho. Trabaho lang po. At saka syempre po, pag uwi ng bahay, onting gawaing bahay po, parang feeling ko, dun pa lang sa gawain na yun, hindi ko na mapagkasya yung 24/7 ko po. Parang dami-dami yung ginagawa. Pero parang hindi kayo napapagod, hindi kayo nagsasawang ginagawa yun. Dahil ang trabaho ko po nun ay sa Makati po. Or babiyahe po ako pa uwi po sa bahay po namin ng halos 2 oras. So parang ang layo po ng biyahe. So ginamit ko po yung time na yun para ako po personally malaman ano ba yung meron dun sa loob ng Iglesia ni Cristo. During that time na pauwi na po ako, FX po, medyo komportable ang upo, nagsi-cellphone po ako. Hanap po ako sa YouTube po search lang po ako. Yan ang sinesearch nyo na yun. Opo, Iglesia ni Cristo. Doon ako nakakita ng mga photos, doon na po ako nakakita ng mga videos na, ganun pala yung loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga, nakikita niya lang yung... Labas lang po, yung tinatawag exterior nga lang pong spaceship ng mga kaklasiko po nung mga panahon na yun. Ang gaganda ng mga chandelier. So parang lahat yun, doon ko palang po nakikita, nalalaman na ganun pala yung itsura nila pag sumasamba. Talagang walang nakapantalon na babae, lahat sila talaga nakadress. Ang gaganda nila tingnan. Parang ang lilinis nila, ang ayos. ayos. Yung word po na disiplina. Parang hindi ako nasapatan dun sa mga nakita ko. So tuwing gabi, tuwing uuwi ako, hanap ako ng hanap. Nood ako ng nood. Like, gabi-gabi yun? Pagpa-uwi kayo? Opo, kasi... Iglesia ni Cristo ang gusto ninyong kasi, tignan. Naku-curious po ako. Opo. Di hanggang dumating po yung point na nabanggit po nung katrabaho ko nun before na meron pong tinatawag na pamamahayag or Bible study. Yes. Ayan. So yung pamamahayag na yun, nag-pause muna po ako nung narinig ko yun. Totoo ba na yung curiosity ko ay aabot na ba talaga ako sa point na pupunta ako doon sa kanila? Pero there is something po sa akin na parang gusto kong malaman pa more on my own.
makita ng mata ko, marinig ko, maramdaman ko. Kaya hindi man po yung unang pagkakataon na yon, ako na po yung nagtanong sa kanya, kailan kayo ulit magkakaroon ng pamamahayag, Bible study? So binigay sa akin yung schedule. Fortunately, available, pumunta po ako. Dahil marami pong naging bisita, hindi po ako nagkaroon ng chance sa loob. Di ba po ako po ay parang Parang yun nga sana yung gusto Opo, niya talaga yun po. makita personally. kung ano po yung itsura talaga kasi ako po ay naku-curious at na-amaze dun sa mga nakita ko sa images sa Opo. YouTube. So ako po ay nandun sa may labas. Meron pong tent. So maayos naman po, komportable po yung pwesto. May screen po sa labas, may TV. Pero nakikita ko po kasi yung bintana. Naku-curious talaga ako. Panay po ang totoo po kasi nakikita ko yung ilaw ng chandelier po sa loob. Gusto ko po talagang makita. Part po ng Bible study ay nagpanood po ng mga programa or activity po na ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. At malinaw po sa alaala ko na ang napanood ko doon ay yung panahon po na tumutulong po ang Iglesia ni Cristo sa mga kapwa-tao natin sa Africa. Na talaga naman pong kalunos-lunos, kaawa-awa po yung mga sitwasyon nila. Kuya Mar, na-amaze po ako. Kasi ang thinking ko po, ang Iglesia ni Cristo ay, sabihin na natin parang small community ng mga sumasampalataya. Yun lang po kasi yung idea ko nun. Kasi wala nga po akong kakilala, kaibigan, or anyone po. Doon po ako na-surprise na hindi ito maliit na community para tumulong sa mga taong nasa labas ng bansang Pilipinas. So, para akong lalo pang, parang every time na nagsusuri ako, lalo pong na-unfold yung mga magagandang bagay na nagiging question po sa akin. So, marami na po akong pumapasok sa isip ko nung tuwing umuwi ako. Tuwing bakante ako, parang, ano pang meron sa kanila? Nanonood pa ako ng nanonood until such time na nag-decide na po akong officially magsuri na po. So after po noon, napakapalad ko po na ayun na po, mag-umpisa na po na mag-aral po nung mga aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo. After po ng work, ay dumediretso po kami doon po sa Bible study. Sa sobrang curiosity ko po, curious ko sa mga bagay-bagay, yung isang lesson po ay parang gusto ko pa pong pwede po bang yung dagdagan pa po? Kasi para po akong batang excited na umuwi. Hindi po para maglaro, kundi para po pumunta Makinig po doon. ng aral. Opo, makinig po doon sa aral. So during that time, doon na ako na-amaze na lahat ng pagpapaliwanag ay totoo pong lahat galing mismo doon sa binabasa sa Biblia. At ang Biblia na ginagamit nila ay parehas din po na ginagamit natin sa mga bahay natin. Dahil ako po mismo ay nagtala. Pag uwi ko po, i-fact check ko po yun on my own doon sa gamit ko sa bahay. Parehas. Pero bakit ngayon ko lang nalaman to? Bakit ngayon ko lang nalalaman at ba't ngayon ko lang narinig? During that time, nasasaktan po ako dahil yung binabanggit niya ay parang imposible. Ito yung kinagis na namin, ito na yung practice namin, ito na kami nabuhay lahat nung nasa paligid ko. So bakit mo sa akin yun sinasabi na ito yung tama at yung practices namin ay mali? So nandoon ako sa idea na bakit ko nalalaman itong mga to ngayon? Na parang yung mga aral, ang dami pong aral na unfold doon na sa part ko halos lahat ay practices po namin. Isa na po doon ay yung pagsamba po sa mga larawan, sa mga ribulto. Kami po ay may mga ganun. Dahil ganun po kami sila ng family po namin. Doon po kami nag-grocery pa po kami. Talagang ako po mismo ay bumili rin po ng mga ganun dahil yun po ang practices namin na kinagis na namin. And ironically, labag siya sa aral ng Panginoong Diyos na nakasulat At sa yun ang Biblia. sinasabi po sa akin ng nagtuturo pong ministro na mali. Maliban doon, nandoon pa po tayo sa mga aral na pagkain ng dugo. Specialty po ng tatay ko. Ang ganun, ang pagluto po ng dinuguan. Mga favorite mo siya before?
Hindi po favorite, pero natitikman po. Kasama sa kusin ninyo. Kasama po kasi kapag may bisita po sa family, yun po ang usual na ni-request po kay Papa. Kasi wala po kaming alam. Lalo na po ako. Wala po akong alam during that time. Kaya ganun. Tapos sinasabi, bawal. Siyempre tatay ko po yun. Parang alam mo yung feeling na malito. So parang yung Christmas, ako isa sa pinaka-active po dyan eh. Ako po talaga ang punong abala sa bahay namin. Magpaganda ng Christmas tree, mag-ayos ng mga regalo. Punong abala po talaga ako niyan. Tapos sasabihin na. So hindi siya Wala talaga, siya sa- siyempre, hindi siya ganun kadali tanggapin. Opo, kaya yung proseso na yun ay talagang napakahirap po. Pero umabot po ako doon sa habang ina-absorb ko siya. Sabi ko nandito ako kasi gusto ko to eh. Na-curious ako eh. So ngayon, ina-unfold na sa akin yung answers doon sa mga questions ko. Kailangan ko siyang i-process. Na i-set aside muna yung emotions. But to think critical. Yung feelings mo, di ba? Opo. At kailangan ko talagang malaman sarili kong mga mata na talaga bang galing yan dyan sa binabasang Biblia at hindi galing sa tao lang na nagsasalita. So, nung marami na po akong nalalaman ng mga aral na sumasalungat sa mga practices namin, lalo akong napaisip na parang, bakit ito nangyayari sa akin ngayon? Mula dun sa mga na-curious lang ako ng mga salita, bakit mo po pinayagan na nandito na ako ngayon? Masama po ba akong tao? Kaya, nalalaman ko to ngayon? Or masama ba akong tao? Bakit ito nangyayari sa akin? Or mabuti ba akong tao? Kaya pinapayagan mo na malaman ko kung ano yung totoo. Kuya Mar, siguro yung pinaka nagbigay sa akin ng confirmation or ng rason na parang hindi, tutuloy talaga ako. Yung mga aral po. Yun nga eh. Parang naglalaban lahat eh nung kinagisnan ko versus sa katotohanan. So sino ba naman ako para mag-against doon sa mga katotohanan na nasa Biblia? Maliban kasi sa mga aral, Kuya Mar, talagang naranasan ko. Naramdaman ko dahil nung mga panahon po na susuri pa lang ako, party po ng proseso ay ang pagsamba. Nung sumamba na po ako, di ba dati po naka-curious lang ako kung anong itsura ng loob. Nung unang pagsamba ko, sabi ko, bakit kaya parang ang saya-saya nila kumanta. Wow, ang sigla. Lahat maririnig mo na ako. Sumasabay sa awit. Sumamba na ako. Yung unang pagsamba ko. Sabi ko, bakit sa panalangin? Or kahit bago pa manalangin, mag-umpisa. Yung mga katabi ko na iglesia na, naririnig kong umiiyak. Bumihikbi na parang, bakit ganun? Tapos, nung ako na po, Kuya Mar, yung nandoon na, sumasamba na ako, hindi ko na rin po mapigilan na umiyak. Maramdaman yung kapangyarihan ng Diyos. Na natural kasi Kuya Mar eh. Hindi siya yung parang nalulungkot ka lang or parang typical na pag may problema ka, may iyak. Hindi Kuya Mar, may something siya sa galing from within. Ganun diba? po. Nagagamit nating term, Opo. diba? Yung pagsama ng Panginoong Diyos. Unexplainable feelings po talaga. Lagi ko itong sinasabi. Ano po ba yung nagawa ko? Ano po ba yung nakita mo sa akin para sa milyong-milyon tao sa mundo? Iniyaya mo sa akin magiging grasya ni Kristo. Napakapalad ko pa po dahil nung binautismohan po ako sa Philippine Arena po yun, Kuya. Ang atin pong pinakamamahal na kapatid ni Eduardo Manalo po ang nanguna po, ang nangasiwa po sa bautismo na yun. At ramdam kong special ako. Kasi parang hanggang sa bautismo, di ba po, ang tagapamahalang pangkalahatan ang mangunguna. Nakikita ng mata ko ang kapatid ni Eduardo Manalo. Ayun pong bautismo namin ay talaga naman pong historical. Kasi yun po ay maramihang bautismo na ilang libong kapatid. Sa kasaysayan po ng Iglesia ni Cristo, yan ang pinakamaraming bilang ng tao na sabay-sabay pong binautismohan sa isang pagkakataon, sa isang lugar at kasama po kayo. At napakapalad ko po. Lagi ko pong pinagpapasalamat yun. Sobrang sarap po sa pakiramdam.